Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro, no? At gusto ko lamang i-touch itong issue na ito, no? Sapagkat maraming nag-text, no? At nag-chat sa akin tungkol dito sa workload, no? Policy ng Department of Education, no? Pero bago yan, no? Babatiin ko lamang po yung mga kapatid natin dyan sa Mabolo National High School sa Dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City. Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaubanan, mga kaigsuunan sa Mabolo National High School, of course, no? Mabuhay po tayong lahat, no? Ang tanong lang naman sa atin ng mga kasama natin, bakit daw may gano'n, ano? Nagulat din ako, no, doon sa isang ano ba tawag dito, no, yung workload policy toolkit ng DepEd. Nakalagay doon ay hindi pa pwedeng i-avail ng teacher, no, yung lumabas after the 6th hour kapag hindi niya na kumpleto yung 6-hour actual classroom teaching. Parang may condition. Pag hindi ka naka 6 hours ay hindi mo pwedeng i-avail, 'di ba? Yung availment is a matter of privilege, no? And this one is a matter of right, 'di ba? Huwag nating lagyan ng kondisyon kapag kakarapatan. Nagulat ako at naguluhan, ano? Kasi ibig sabihin ba ang talagang ang position talaga ng DepEd ay sasagarin, ano, yung 6 na oras na tayo nagtuturo? Parang gusto tayong parusahan talaga. 'Di ba? Maliwanag naman kahit doon po sa Civil Service Resolution ng 2008, 'di ba? Wala naman ganoon. No, doon sa DepEd Memorandum 291 ng 2008 din, wala naman ganoon. Medyo nagulat lang tayo doon sa DepEd Order number 5. Kaya binabalik po natin ang hamon dito, no. Kasi parang ang position talaga ng DepEd, dapat magturo ang teacher ng 6 na oras ng sagad. Wala pong ganun sa Magna Carta. Ang sinasabi po ng Magna Carta, hindi pa pwede ang teacher na magturo lampas ng 6 na oras. Anong ibig sabihin po niyan? Kung less than, pwede yun. Kasi as we have mentioned po, no, nung mga nakaraan, ano, napakadelikado po nito kapag pinabayaan lamang natin. Ano. Napakadelikado sapagkat masasanay, no, yung ating management na sagarin, no, yung ating workload, na hindi naman kailangan. Ang magiging implikasyon po nito ay simple lang. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan mag-hire ng mga bagong guro ang DepEd. At yung trabaho ng 3 ay pwede na gawin ng 2. O yung trabaho ng 5 ay pwede na gawin ng 3. Magkakaroon din ng justification. Yung mga teacher na nandun sa isang, relatively maluwag na eskwelahan na hindi siksikan, na hindi masyadong kulang ang mga guro. Yung mga teacher na nandun ay pwede nang ilipat dahil doon sa sinasabing underload, no, na hindi pa nga na-define ng mabuti hanggang ngayon ng Department of Education. Kaya delikado po ito, may impact po ito sa atin bilang mga manggagawa, sa atin bilang mga empleyado. Malungkot lang dahil parang gagamitin pa yung ilang provision ng Magna Carta, no, at yung Civil Service Resolution para i-justify itong gustong gawin po na ito. 'Di ba? Ang intention ng Magna Carta ay gawing maayos, no, gawing magaan, gawing paborable lahat sa mga guro, yung lahat ng pulisiya ng Department of Education in terms of teachers' rights and welfare, working conditions, privileges, etc. Kung hindi po clear, no, yung letters of Magna Carta, babalik tayo sa intention, yung peculiarity ng pagiging teacher po. Ito ay kaiba sa lahat ng mga government employees na 8 hours ang kanilang trabaho sapagkat hindi naman sila kagaya natin, no, na nagtuturo, nag-check ng exercises, nagagawa ng mga lesson plan. Kaya po yung binabanggit po na 2 hours na laan, no, sa lesson planning, no, yung lesson preparation, checking of exercises, at iba pa. Other tasks incidental to normal teaching duty. Sabi ng Civil Service, pwede mo iuwi. Sana nag-stick po tayo doon, ano po. Yun yung ating panawagan po sa ating Department of Education, no? So marami pa tayo, no, ng mga harapin, no, po, ng mga usapin tungkol po dito sa mga susunod na mga araw. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.